RSP, sa araw po na ito, ipinagdiriwang po natin ang istorya, tagumpay at kontribusyon ng kababaihan mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Tama, kinikilala rin natin ang lakas ng mga babae sa iba't ibang larangan. Gayon din sa mga propesyon na dinomina ng mga lalaki. Totoo yan, Leslie, ha? Gayon din yung pagbibigay-pugay natin sa mga housewives na naging malaki ang papel sa tagumpay ng bawat miyembro ng pamilya. Patunay nga ito na walang hindi kayang gawin ng mga babae. Pag-uusapan po natin ngayon ang tema ng National Women's Month na babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Tayo nasa media sector tayo at nakakatuwa na very well represented tayo. Yes. Tatlo tayo dito sa morning show, di ba? And representation is very important in different sectors. Lalo na siguro kapag ka na-position ka kung saan pwede kang maka-influence ng desisyon ng kumpanya. That's one very, kumbaga, achievement yan sa ating mga kababaihan. Kayo ba? What can you say about this theme? Kumbaga, long way na we've come, di ba? Parang way back nung 1990s. Ang tagal, ang dami lang difference. No? Nag-evolve na talaga tayo. Now we can use our voice. Kasi we always have a voice. Pero ngayon, mas nagagamit na natin siya bilang mga kababaihan. At sa different sectors yan ng ating society. No? Yung mga, sabi nga ni Leslie, yung mga male-dominated industry. Correct. Ngayon, marami na rin kababaihan dyan, maging sa military, sa ating mga kapulisyahan. Like yesterday, Diba? yung sa mga bombero. Yes. Diba? The story, yung mga firefighters natin, hindi na lang po babae ang lumalaban, no? Para pagligtas yung mga nangangailangan ng tulong. Totoo. Diba? Ako, I have Babae, some- kaya na rin. Oo, I have some friends who are pilots, di ba? Yung mga predominated yan ng mga kalalakihan. But then again, napag-usapan natin, sabi mo kanina, Majin, tungkol sa mga full-time mama, no? Kasi Yes. isa rin sa mga issue ngayon, I mean, not nga, matagal na, Oo. yung unpaid care work. Kasi marami sa mga kababaihan ang gumagawa talaga ng mga gawaing bahay sa tahanan. Oo. Pero hindi naman sila nababayaran, hindi ba? Totoo. So sana talagang mabigyang pansin yan para yung economic benefit sa mga unpaid care work ay maibigay talaga dun sa mga kababaihan. Kasi empowerment yun Totoo. para At saka sa kanila. kinikilala talaga natin yung mga housewives, yung mga Correct. full-time mom, no? Dahil sila talaga yung nagkakalinga sa kanilang mga anak. No? Alam mo, yung mga kakilala ko na full-time moms, yung mga anak nila yung very successful talaga. Dahil binibigyan talaga nila ng panahon. So in this modern days, alam natin, no, ang basihan mo, kailangan may career ka, no? Pero hindi. Kahit nasaan ka po, ano po ang ginagawa mo bilang babae, you define your own success. Tama. At bilang bahagi ng ating advanced celebration ng International Women's Day, tayo'y magbibigay pugay sa mga natatanging babae ng ating kasaysayan. Gayun din ang pagkilala sa mga babae ng modernong panahon. Panoorin natin ito. Sa ating patuloy na pagkilala sa mga kontribusyon, tagumpay at karapatan ng kababaihan sa iba't ibang larangan, ipinagdiriwang natin ang International Women's Day. At sa araw na ito, balikan natin ang kwento ng ilang babae na naging malaki ang papel sa ating kasaysayan. Una sa listahan, si Gabriela Silang, ang unang babaeng lider ng revolusyon sa Pilipinas. Ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan ay nagbibigay daan sa kasaysayan ng mga kababaihan na hindi lang taga-suporta, kundi aktibong lider ng pagbabago. Isa pang huwarang Pilipina si Melchora Aquino, na mas kilala bilang Tandang Sora. Sa kabila ng kanyang edad, siya ay naging ina ng revolusyon at nag-alay ng kanyang buhay upang makatulong sa mga revolusyonaryo. Kasama rin sa mga bayaning babae ng Pilipinas, sina Teresa Magbanwa, kilala bilang Visayan Joan of Arc. Siya ay isang guro na naging general ng revolusyon at lumaban sa mga Kastila at Amerikano. Trinidad Tecson, tinaguri ang ina ng biyak na bato. Siya ay isang revolusyonaryong lumaban sa ilalim ng katipunan at naging kilala sa kanyang tapang at serbisyo sa mga sugatang sundalo. Agida Kahabagan, kilala bilang nag-iisang babaeng general sa hukbo ng Katipunan, siya ay lumaban sa mga Kastila at Amerikano sa Laguna. Sa kasalukuyan, patuloy na gumagawa ng kasaysayan ang mga Pinay. Sa mundo ng sports, si Heidelin Diaz ang kauna-unahang Pilipinang nakapag-uwi ng gintong medalya sa Olympics.
Nakita rin nating magtagumpay ang mga babae sa maraming larangan, kabilang na sa mga profesyon na dinomina ng mga lalaki. Kinikilala rin natin ang papel ng mga housewife na sa kabila ng kanilang mga di nakikitang sakripisyo, ang kanilang pagmamahal at dedikasyon ay nagbibigay ng matibay na pundasyon sa bawat pamilya. Sa kabila ng mga tagumpay, patuloy pa rin ang laban para sa pagkakapantay-pantay at karapatan ng mga kababaihan. Maraming organisasyon sa Pilipinas ang nagsusulong ng mga programa at pulisiya upang mapabuti ang kalagayan ng mga kababaihan sa lipunan. Kung mababalikan, malayo na ang naging pag-usad natin sa usaping ito. Nakakatuwang isipin na sama-sama na tayong umuunlad at parte ng mga istorya na nagsisilbing inspirasyon sa mas maraming tao, mga babae, lalaki, o parte man ng LGBTQIA+.